Tulad ng alam nating lahat, ang mga bagay sa mundong ito ay walang kasiguraduhan. Katulad na nga lamang ng mga bagay na ating ginugusto, kadalasan hindi natin makamit at hindi tayo sigurado kung darating pa ba ito sa ating buhay. Mayroon din namang mga bagay-bagay na kahit hindi natin hiniling, hindi natin ginusto, hindi natin ipinagdasal, dumarating. Kahit anong iwas, kahit anong ingat, mangyayari at mangyayari pa rin. Katulad na nga lamang ng mga aksidente. Magaling nga sana kung ang aksidenteng ito, ang dulot sa iyo ay gasgas at sugat lamang. Paano ang iyong gagawin kung ang aksidenteng ito ang maging dahilan ng pagbabago ng iyong buhay? Sabay-sabay po nating tunghayan ang istorya ng buhay ni Leo, isang ama. Itong si Leo ay isang family driver ng isang mayamang politiko sa kanilang bayan. Halos binata pa nga lamang siya ay siya na ang family driver ng pamilyang ito. Hanggang isang araw nga, isang pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. Itong si Leo na aksidente, nabangga at nakaladkad ng isang napakalaking 10-wheeler truck. Napakabilis na mga pangyayari. Sa kurbadang daang iyon, nahulog ang sasakyan ni Leo sa isang bangin. Nagkataon naman na mababa lamang ito kaya kahit papaano, sugatan lamang itong si Leo. Hindi siya masyadong napuruhan. Kaya nga lang, ganoon pa man, kaawa-awa pa rin ang kanyang sinapit. Kahit pa sabihing gasgas lamang ang kanyang natamo sa katawan, ang talagang napuruhan ay ang kanyang ulo. Ang mga tao sa paligid ng lugar na iyon nagkakagulo. At siguro nga, hindi pa talaga oras nitong si Leo na pumanaw. Kaya naman siya'y agad dinala sa pinakamalapit na ospital. Naagapan naman ang kanyang mga sugat. Kaya nga lamang, itong si Leo na comatose. Abay syempre hindi ito matanggap ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ng kanyang partner. Na nung panahon ngayon ay nagkataong 5 buwan ng buntis. Ang balak pa naman niya sana ay sorpresahin ng kanyang partner at ipapaalam na siya ay nagpa-check up sa doktor. At sasabihin sana niya na siya nga ay nagdadalang tao. Subalit sa araw na iyon, siya pala ang magugulat. Siya pala ang masusorpresa. Ang isa pang malaking tanong sa kanyang isipan ay ano ang kanyang gagawin? Paano niyang susuportahan ang kanyang sarili sa kanyang pagbubuntis? Paano na ang kanyang asawa? Paano ang gamutan nito? Saan siya kukuha ng pera gayong mahirap lamang sila? Mabuti na nga lamang at mabuting tao ang amo nitong si Leo. Nagsabi siya kay Karen, ang partner ni Leo, na susuportahan niya ito sa kanyang mga pangangailangan sa abot ng kanyang makakaya. Isang bagay pa, gumawa na rin siya ng paraan upang malaman talaga kung sino nga ba ang tunay na may kasalanan sa aksidenteng ito. Napag-alaman nga na ang malaking truck na iyon ang tunay na may kasalanan. At bilang ang may-ari ng malaking truck na ito ay isang napakalaking kumpanya sa Pilipinas, handa raw silang gumawa ng paraan upang bigyan ng tulong ang kawawang si Leo. Sa loob ng ospital, sa loob ng kwarto ni Leo, dumating na nga ang kanyang ina at ang kanyang 3 mga kapatid. Nakita nila na umiiyak itong si Karen habang hawak-hawak ang kamay nitong si Leo. Umuwi ka na muna sa inyo, Karen. Hoy! Umuwi ka na muna, Ineng. Kami na munang bahala sa anak ko. Ako na munang bahala kay Leo. Huwag ka na masyadong mag-isip dyan. Sige na. Ang wika ng nanay ni Leo. Saglit na kinausap ni Karen ang biyena niya at ipinagtapat kung ano nga bang nangyari kay Leo. Ano nga ba ang kanyang sitwasyon ngayon? At habang sila ay nag-uusap, sinabi din niya ang isang magandang balita na siya ay nagdadalang tao. Pero alam mo ba, ang kanyang biyenan at mga hipag, deadma lamang, tila ba walang pakialam. Nakatutok lamang sila sa kalagayan ni Leo.
bagay na kanya namang inuunawa. Ilang minuto pa nga ang nakalipas, kinausap siyang muli ng kanyang biyenan at mga hipag. At ang sabi nga ng mga ito ay umuwi na lamang si Karen sa kanila dahil masyado nang siksikan sa lugar na iyon. Tila ba pilit nilang pinapaalis si Karen sa lugar na iyon. Baka naman nga kasi concern lamang ang mga ito sa kalagayan ni Karen. Hindi ba nga nagdadalang tao? Walang kaalam-alam itong si Karen na iba pala ang motibo ng mga ito. Abay wala siyang kaalam-alam na ang mga ito pala ay kinausap na ng may-ari ng kumpanya ng soft drinks na naka-aksidente kay Leo at mukhang malaking halaga ng pera ang kanilang ibibigay kay Leo. Wag lamang daw sila magdemanda, wag lamang sila masira sa negosyo. Abay isipin naman ninyo, ang kumpanyang ito na rin ang magbabayad ng lahat ng bills, gamot at mga pangangailangan ni Leo sa loob ng ospital hanggang sa paglabas niya. Lahat ng bagay na ito inilihim ng ina ni Leo at mga kapatid niya dito kay Karen. Subalit, ano nga ba talaga ang dahilan? Ito kasing si Leo at Karen, bagamat 5 taon na nga silang nagsasama at ngayon ay mukhang magkakasupling na, hindi pa rin sila kasal hanggang sa ngayon. Kaya ang pamilya ni Leo naniniwala na walang karapatan sa perang ito. Si Karen, wala kahit piso. Maaaring hindi pa nga kasal ang dalawang ito, subalit sa mata ng mga taong nakapalibot sa kanila ay magpartner na ang dalawang ito, mag-asawa na pinagtibay ng panahon. Pero ang kanilang paniniwala, pagdating daw sa usaping legal o kaya naman tungkol sa pera, dapat daw nananaig pa rin ang usaping pamilya. Pero yung ilihim nila iyon, ang lahat ng mga bagay na iyon kay Karen, parang nawala na ang kanilang pagrespeto sa relasyon ni Leo at Karen, hindi ba? Subalit katulad nga ng alam nating lahat, imposibleng mailihim ng mga taong ito kay Karen ang buong katotohanan. Darating ang araw, matutuklasan niya ang katotohanan. Hanggang isang araw, may nakausap siyang isang pulis at abogado. At sinasabi nga ng mga ito na sa legal na usapan, wala pa ring karapatan itong si Karen na manghimasok sa mga bagay na iyon dahil unang-una, hindi pa sila kasal ni Leo. Pangalawa, nakausap na raw nila ang magulang at mga kapatid ni Leo. Pinapakiusapan na lamang itong si Karen na pumirma na nga lamang sa papeles na ibinibigay upang matapos na ang problema. Ang sabi naman ni Karen, "Mga ma'am, mga sir, mawalang galang na po. Nais ko lang pong sabihin sa inyong nauunawaan ko naman po ang lahat. Yung mga bagay na binanggit ninyo, kalaro po sa akin ang mga bagay na yun at nauunawaan ko talaga. Okay lang po sa akin, pero ang hindi ko po kasi magawang maintindihan bakit kailangan nyo akong ligdangan. Ako po ang partner ni Leo. Maaaring hindi po kami kasal pero mahal ko po ang asawa ko. Pangalawa, iniisip ko po kung anong gagawin ko upang kahit papaano ay gumaan ang problemang hinaharap ng pamilyang ito. Dahil ang pagkakaalam ko nga po ay matagal pa ang bayaran. Baka wala silang gamiting pera para sa mga gastusin, sa mga gamot at sa lahat-lahat. Handa po akong galawin ang perang ipon ko. Ang ipon naming mag-asawa para dito. Di bali na. Ma'am, sir, nagpapasalamat na rin po ako kasi kahit papaano, gagaan na po yung problemang hinaharap ng pamilyang ito. Maraming salamat na rin po kasi hindi po kami pinabayaan. Hindi niyo po pinabayaan si Leo. Ilang araw pa nga ang lumipas ay tila ba lalong lumalala ang kondisyon ni Leo. Kahit pa sabihin natin na may ibinigay na pera ang kumpanyang iyon para kay Leo at sa kanyang mga pangangailangan, hindi pa rin matutumbasan ang tulong na kayang ibigay ng panalangin para sa ikagagaling ni Leo. Yan ang bagay na sigurado ko. Ipas pa nga ang ilang mga buwan, palaki na nga ng palaki ang tiyan nitong si Karen at lalo na nga siyang pinagbawalang pumunta sa ospital.
bawal na rin siyang bumisita muna kay Leo dahil maaaring makaapekto ang kondisyon ni Leo sa kanyang pagbubuntis. Nung una, ayaw nga sana ni Karen na mangyari ito pero para na rin sa kanyang kaligtasan at kaligtasan ng kanyang supling ay pumayag na rin siya. Nakita naman niya na inaalaga ang mabuti ng kanyang mga hipag at biyenan itong si Leo kaya kahit papaano panatag na ang kanyang isipan. Sa paglipas pa nga ng mga linggo at ilang pang mga buwan, tila ba palapit na rin ang palapit ang araw ng panganganak ni Karen. Pero alam mo ba, hanggang sa ngayon, hindi pa rin niya nasisilayan ang kanyang asawa. Ni balita man lamang ay wala. Hindi man lamang siya kinakausap ng kanyang biyenan o hipag. Ang palagi namang payo ng kanyang mga kaibigan sa kanya ay unahin na muna daw ang kanyang sarili. Dahil una sa lahat, medyo delikado ang kanyang pagbubuntis. Pangalawa, makakaapekto ang stress sa kanyang kondisyon. Pangatlo, ang dapat daw niyang laging isipin ay isang magandang regalo ang malusog na supling na ito sa kanyang asawa sa pagkakataong gumaling na ito. Ituloy lamang daw ang kanyang panalangin. Darating ang araw, magiging maayos din ang lahat. Sasabihin ng iba, "Uy, may cellphone naman. I-chat mo, i-video call mo. Kamustahin mo. Gumawa ka ng paraan kahit papaano kung talagang sabi ka na sa iyong asawa, hindi ba?" Bagay na malimit namang gawin ni Karen. Kaya nga lang, ang palaging sinasabi sa kanya ng kanyang biyenan, "Ano ka ba naman Karen, paulit-ulit ka na? Ha? Nangangamusta ka na naman? Diyos ko naman, mahigit 5 beses ka sa isang buong araw tumawag. Yan lagi ang tanong mo. Paulit-ulit ka na, nauumay na ako sa'yo, Karen. Ano bang gusto mong sabihin ko sa'yo? Anong gusto mong ibalita ko sa'yo? Na okay na ang anak ko? Nagising na siya? Na tumatakbo na siya sa labas, ganun ba? Hindi na nga kami magkanda-ugaga rito. Sa pag-asikaso kay Leo, hanggang sa ngayon hindi pa rin siya nagigising, ilang buwan nang nakakalipas. Hindi ka ba? Wala ka man lang bang konsensya, ha, Karen? Aba? Ano? Kami pang hindi umunawa sa'yo? Kami pang hindi nakakaintindi sa iyo? Alam naming buntis ka. Alam namin ang kalagayan mo at alam naming sensitibo ang iyong pagdadalang tao. Kami pang hindi makaunawa sa'yo? Kami itong hindi magkanda-ugaga sa pag-aasikaso, ikaw pa upo-upo lamang? Kami pa? Wala ka bang kahihiyan, ha, Karen? Alam mo, bahala ka na sa buhay mo. Gawin mo ang gusto mo. Ang sagot ng biyena ni Karen. Nagkataon pa naman na itong pamilya ni Karen at pamilya ni Leo nasa iisang barangay lamang. Malimit nga silang magkatagpo sa palengke. Pero alam mo ba? Hindi man lamang tinitingnan ni hindi man lamang nililingon o kinakamusta ng mga itong si Karen. Lahat sila deadma lamang, parang walang nakita. Parang walang narinig kapag tinatawagan. Alam nyo ba? Itong si Karen ay nagkataong dayo lamang sa lugar na iyon. Dumayo upang magtrabaho. Sa kanyang trabaho, doon niya nga nakilala ang kanyang naging partner na si Leo. Itong si Leo ay sadyang taga roon sa lugar na iyon. Masipag magtrabaho. Hindi na nga nakapagtataka na itong si Karen ay umibig kay Leo. At ganoon din ang binata sa dalaga. At dahil nga ang kanyang mga angkan ay nasa malayong probinsya sa Bisaya, itong si Karen ay nahihirapan, lalong-lalo na nga ngayon. Wala siyang mahinga ng tulong. Panalangin na nga lamang at lakas ng loob ang bumubuhay sa kanya. Hindi naman niya magawang pauwiin muna sa lugar na iyon ang kanyang mga kapatid dahil napakabata pa ng mga ito. Ilang buwan na nga ba mula nang bumisita ang mga ito galing Bisaya? Pawang mga estudyante pa ang mga kapatid ni Karen. Wala pa silang lubusang kakayahan upang makabiyahe ng sila lamang. Pangalawa, hindi naman sapat ang kanilang pera at kakayahan.
Ang malaking tanong ay ano nga ba talaga ang tunay na rason kung bakit nagbago ang pakikitungo ng pamilya ng kanyang partner sa kanya. Ginagawa naman niya ang lahat ng kanyang makakaya upang suportahan si Leo. Hindi naman daw siya pabigat. Hindi nga nagtagal, kahit pasabihing meron siyang mga kaibigan na handang tumulong sa kanya at sumuporta sa kanya, alam niyang hindi ito sasapat. Hindi naman niya ugali ang mangutang, lalong-lalo na kung hindi siya sigurado kung kaya niya itong bayaran. Gipit na nga si Karen, kaya naman isang araw, nagpa siya itong mag-message sa bunsong kapatid ni Leo at pinapaalam na ilang araw na nga lamang ay manganganak na siya. Subalit wala siyang na-receive kahit isang reply. Sinubukan niyang tawagan pero mukhang nakablock na ang kanyang cellphone number sa mga ito. Kaya itong si Karen hindi malaman ang kanyang gagawin. Ang kanyang tanging takbuhan ay ang pinakamalapit na simbahan. Doon siya humihingi ng patnubay at dumadalangin. Halos nang sumunod na araw nga nang medyo malakas na nga ang kanyang katawan, subalit ang dumating na balita sa kanya ay tila ba walang pakialam ang pamilyang ito sa kanya at sa kanyang sanggol. Ang sabi pa nga raw ay baka naman hindi si Leo ang ama ng sanggol na iyon. Aba, sumusobra na nga talaga. Ang kanyang pakiramdam ay para ba siyang iniwan. Kanino siya tatawag ngayon? Kanino siya hihingi ng tulong? Gayong matagal na palang pumanaw ang kanyang mga magulang. Napakabata pa ng kanyang kapatid. May awa talaga ang Diyos dahil ilang araw pang lumipas, kinontak si Karen ng mga kamag-anak ni Leo na tila ba naaawa sa kanyang kondisyon. Pinadalhan siya ng kaunting halaga ng pera at lumang damit para sa bata. Pero tulad nga ng alam nating lahat, hindi ito sasapat. Hindi kahit kailan. Kailangan niyang gumawa ng... Nagpa siya itong si Karen na ibenta ang ilan niyang mga gamit upang meron siyang pantustos sa mga pangangailangan ng bata, lalong-lalo na para sa check-up nito. Kahit pasabihing medyo sariwa pa ang tahi sa kanyang katawan, tiniis ito ni Karen. Kahit na kung tutuusin ay hirap pa siyang kumilos, bitbit niya ang kanyang sanggol at naglabada para lamang kumita ng pera. Habang nahihirapan sa kanyang buhay at sitwasyon, itong si Karen, isang magandang balita pala ang makakarating sa kanya. Saktong 12 buwan mula nung maaksidente itong si Leo, nagmulat na ang kanyang mga mata. Kung tutuusin, magandang isipin ninyo. Ano? Yan? Akin? Nagbibiro ka ba? Napakasakit ng bagay na iyon para kay Karen. Pagkatapos niyang maghintay ng napakatagal na panahon, ito lamang ang mangyayari. Ang lalo pang ikinasakit ng kanyang damdamin ay nang ipamukha sa kanya ni Leo na baka naman ang batang iyon ay anak talaga niya sa ibang lalaki. Kesyo baka daw naging malandi na itong si Karen. Baka naman daw talagang meron siyang kabit. Ang sabi nga ni Leo, ito ay napaka-imposible. Imposibleng siya ang ama ng batang iyon. Ang mas nakakapanggigil pa, imbis na suportahan o ipagtanggol, pinagkaisahan nitong si Karen, nitong si Leo, mga kapatid niya at ng kanyang ina. Dumating pa nga sa punto na itong si Karen ay pinalayas na maging sa bahay nila nitong si Leo. Hanggang isang kaibigan nga ni Karen ang naawa sa kanya at pinatuloy sa kanyang tahanan kasama ang bata. Ilang buwan at mga taon pa nga ang lumipas, nagpasya na nga itong si Karen na magpakalayo-layo na lamang dahil hinaharas siya ng mga kamag-anak ni Leo. Kesyo, bakit daw niya nagawa iyon kay Leo habang comatose ito? Kumalat pa ang iba't ibang mga masamang balita tungkol sa kanya. Ginawa ng lahat upang ipagtanggol ang kanyang sarili, subalit walang naniniwala sa kanya. Dahil mismong si Leo, hindi na nga siya pinapakinggan, hindi na siya pinapaniwalaan.
Tila ba isang araw, na-realize na lamang ni Karen na hindi siya para ubusin ang kanyang panahon upang ipaliwanag ang mga bagay na hindi naman talaga totoo. Sa pag-alis ni Karen naging mahirap para kay Karen ang nangyari sa buhay niya. Subalit sa puntong ito nga, itong si Karen halos makuba na sa kanyang pagtatrabaho dahil ang kanyang anak ay nag-aaral na. Marami itong pangangailangan. Subalit lahat ay kakayanin, wag lamang matulad sa kanya ang kanyang anak. Kapos na nga sa edukasyon, mahina pa ang kalusugan. Sa awa naman ng Diyos ay mukhang mahusay naman sa pag-aaral ang kaya nga lang, may mga bagay-bagay talaga sa buhay na kung wala kang pera, sadyang hindi mo magagawa. Noon nga, umabot pa sa punto na itong si Karen halos mamalimos na kung kani-kanino magkaroon lamang ng pang-ulam sa hapunan ng kanyang anak. Nagtinda, nagbenta, nag-apply dito, nag-apply dyan. Walang pili-pili, walang arte-arte, lahat papasukin para sa kanyang anak. Hindi nga nagtagal, ang anak ni Karen nakapagtapos ng pag-aaral. Walang problema, walang bagsak at mukhang honor student pa. Ang sabi nga ni Karen, sulit na sulit ang bawat pagod na kanyang dinanas. Ang kanyang anak agad nag-apply ng trabaho. Sa makatwid, parang kahit papaano ay inaani na nga nitong si Karen ang lahat ng bunga ng kanyang pagpapagod noon. Balik naman tayo kay Leo. Alam nyo ba, sa pagtagal nga ng mga taon ay tila ba bumabalik sa kanya ang kanyang mga sakit. Ang mga karamdaman kusa nang lumalabas sa kanyang katawan. Maaring ito ay epekto pa rin ng matinding aksidente sa kanya noon. Hanggang isang araw, nabalitaan nga nitong si Karen na naubusan ng araw ng pera ang pamilya ni Leo. Alam niyo naman, may pakpak ang balita. Kaya kahit pa sabihing napakalayo ng bahay ni Karen dito kina Leo, nabalitaan niya ang mga pangyayari dito. Ang anak ni Leo kay Karen, hanggang sa ngayon, kahit alam niya ang tunay na pagkatao ng kanyang ama ay parang hindi naman apektado. Dahil unang-una, bata pa lamang siya ay alam niya na ang ginawa ng pamilya nito sa kanya. Hindi niya maiwasan. Isang araw, inutusan ni Leo ang isa niyang malayong kamag-anak na hanapin si Karen at ang kanyang anak. Aba, akalain niyo, nakikiusap ito na baka naman daw maaaring bumalik na ito sa kanilang bahay. May sakit na raw kasi siya, marami na raw siyang iniinda at bilang siya raw ay partner ni Leo, dapat daw inaalagaan siya nito. Ang talagang nakakapikon at nakakairita hanggang sa puntong ito, ang kanyang ina nangingialam pa rin. Ang sabi nga nito, dapat daw ang anak ni Leo kay Karen ay tumulong din sa mga bayarin. Ang kapal naman ng mga mukha nila. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap na dinanas ko mag-isa, pagkatapos nila akong iwanan sa ere, ngayon may apo sila sa akin, may anak siya sa akin. Ano sila, sinuswerte? Karma yan. Dapat lamang yan sa kanila. Sana'y magsilbi itong leksyon para sa kanilang lahat. Ilang araw pa nga ang lumipas na balitaan ni Karen na ito palang kanyang biyenang hilaw ay umalis na sa bahay ni Leo. At ang bali-balita nga ay pumisa na ito sa isa pang anak. Eh bakit kamo? Ayaw na raw alagaan si Leo dahil napakatigas na ng ulo. Maligalig na, matanda na at sadyang napakahirap ng kausapin at pakiusapan. Ay aba, maging mga kapatid niya, iwas na kay Leo. Noon pa naman, mahirap na talagang alagaan si Leo. Pero bakit noon hindi sila sumuko? Oh, bakit kamo? Dahil meron itong pera. Pero ngayon, wala na kahit piso, iniwanan na. Dahil sa pangyayaring ito, nakaramdam ng kaunting awa itong si Karen kay Leo. Dahil kahit pasabihing hindi ito naging mabuting ama sa kanyang anak, kahit pasabihing pinabayaan siya sa ere, ay minsan sa kanyang buhay, minahal niya ang lalaking ito. Kaya kinausap ni Karen ang kanyang anak
at tinanong kung ano bang kanyang pasya. Hindi naman sa wala akong puso, inay. Ilang araw pa nga ang lumipas, nabalitaan pa nga ni Karen na namamaho ng araw sa loob ng kanyang bahay itong si Leo. Palibhasa, mag-isa na nga lamang, ni hindi na nga makapanligo, ni hindi pa makabangon sa kama. At dahil nga kinakain, binigyan niya ito ng pagkain, ng inumin, binigyan niya ng mga bagong damit, nilinis pa niya ang buong bahay nito. Pero meron siyang sinabing hinding-hindi nagustuhan ni Leo. Sa napakatagal na panahon, pinili kong hindi ka makita. Pinili kong hindi ka kamustahin o alamin ang iyong kondisyon dahil ganun ka rin naman, hindi ba? Kaya nais kong malaman mo ang mga bagay na ito. Ngayon pa lamang, ito na ang kahuli-hulihang pagkakataong makikita tayong dalawa, Leo. Total, sabi niyo nga, hindi ba? Hindi mo ko kaano-ano. Hindi mo ko asawa? Hindi tayo kasal? Wala kang anak sa akin, hindi ba? Inaasikaso kita ngayon dahil tao ako. Naaawa ako sa iyo. Marunong akong maawa sa kapwa-tao ko. Nilinis ko na ang bahay mo. Inasikaso na kita. Binigyan kita ng pagkain at damit. Maging mga gamot mo. Malinis na ang iyong kama. Kumpleto na mga pangangailangan mo. Leo, mag-ingat ka. Paalam na. Yan ang sabi ni Karen. Napapaluhan na nga lamang si Leo. Sinubukan niyang pigilan sa pag-alis itong si... Alam niya na buo na nga ang loob ni Karen na lumayo sa lugar na iyon. Magmula nga ng araw na iyon ay hindi na nga nakita pa ang mag-anak na ito. Si Leo hindi man lamang nakilala ng maayos ang kanyang anak kay Karen. Itong si Karen walang kaalam-alam na ilang buwan lamang ang lumipas, pumanaw na itong si Leo. Bago tuluyang pumanaw si Leo, nag-iwan daw ito ng isang sulat. At ang sabi doon, humihingi daw siya ng kapatawaran sa kanyang mag-ina. Lalong-lalo na sa kanyang anak. Ang sabi nga ni Leo, marahil nalason lamang ng kanyang ina at mga kapatid ang kanyang isipan tungkol kay Karen. O baka naman sadyang takot siya na harapin ang responsibilidad ng pagiging ama, lalong-lalo na't hindi naman siya handa sa bagay na iyon. Idagdag mo pa na hindi naging madali para kay Leo na paniwalaang meron siyang anak kay Karen pagkatapos ng ilang panahong hindi niya ito nakasama. Ano man ang kanyang dahilan, huli na ang lahat. Nasa malayong lugar na sa Visayas ang kanyang mag-ina at sa puntong ito, isang manager na ng malaking kumpanya ang anak ni Leo. Kinalimutan na ang mapait na nakaraan. Hinaharap ang kinabukasan ng masaya at kasama ang kanyang pinakamamahal na ina. Napakabilis ng mga pangyayari. Aba, akalain mo, sa kasalukuyan, ang anak ni Karen may sariling pamilya na. Naabutan pa nga ni Karen ang kanyang mga apo. Kahit papaano, alam niyang iba na ang tatahaking buhay ng kanyang anak. Mawala man siya sa mundong ito sa pagdating ng tamang panahon. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. O ito na, shout out time! Nakakamiss sabihin yun. Kamusta po kayong lahat? Mga masugid na nakikinig sa ating bawat storya, nagbabalik po ako. Kamusta po kayong lahat? Shout out po kay Miss Mirna Galicia, Merleline, at syempre para kay Miss Cherry Martinez. Humahabol si Miss Mylene Del Rosario. Magandang araw po sa inyo. Miss Lilibet Miyama, anong oras na po dyan? Kamusta po kayo? Hello, Isabel. Kamusta po kayo? Nandyan po ba kayo, Miss Erlinda Claveria? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Princess Rocker, Merced Pineda, Sonic Plays, at Rosemary Notarte. Siyempre naman, hindi malilimutan si Miss Catherine Reyes. Magandang araw po at maraming salamat po sa lahat ng inyong mga mensahe,
komento, suggestions, opinion, at syempre mga pagbati. Sa lahat ng mga panalangin ninyo sa aking paggaling, asahan niyo po nababasa ko po ang lahat ng mga iyon. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all and see you again next time. Goodbye!